Hindi na napigilan ni Justice Secretary Leila de Lima na mainis ng tanungin kung alin ba ang totoo sa mga naglalabasang listahan ng mga di umano'y sakot sa pork barrel scam. Bukod pa sa listahan mismo ni Napoles, mayroon pang sariling listahan si Ben Hurluy na binubusisi na rin ng NBI o ng National Bureau of Investigation. At sa naturang listahan, ilang mamamahayag ang pinangalanan. Pero mariin nilang itinangging sangkot sila sa anomalya. May report si June Veneracion. Maingat si Justice Secretary Leila de Lima na hindi isa publiko ang hawak niyang permadong listahan ni Janet Lim Napoles. Kaya ngayong lumalabas na mayroong mali doon sa listahan, di napigilan ni de Lima na mairita nang tanungin ng media kung ano ba ang totoo sa mga listahang naglabasan. Bakit niyo ako tinatanong pa rin sa mga ganyan na hindi ko pa nga yan masasagot? That's why I didn't want to disclose the list in the first place until the subpoena is there. Yan ang problema. Na pag dinidisclose ang mga ganyang listahan lang, wala yung narrative. Ang listahan ng mga umano'y sangkot sa pork barrel scam, isinapubliko ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman T.G. Ginggona matapos itong isimiti ni de Lima. Puna na Senador Chis Escudero na isa sa mga kasama sa listahan, bakit daw nag-aabogado si de Lima kay Napoles? Hindi ibig sabihin dahil kinausap ko si Mrs. Napoles o kakausapin ko for example uli si Mrs. Napoles o kaya tatanggapin ko yung more comprehensive affidavit na tinatapos na hindi ibig sabihin na naniniwala na ako sa mga sinasabi ni Mrs. Napoles. I'm not at all sleeping with the enemy. Walang mga basehan, yung mga nag-aagam-agam dyan na I'm practically lawyering for Mrs. Napoles na, or that I'm probably being used by Mrs. Napoles. Please, I don't think anyone can use me. Bukod sa Napoles, may isa pang listahan, ang umano'y Ben Hurluy files na galing sa hard drive na ibinigay sa Philippine Daily Inquirer. Sa listahan ito, nakadetalye, maging ang mga media personality na nakakuha raw ng cash gift mula kay Napoles. Sabi ni de Lima, may kopya rin ang DOJ ng hard drive ni Luy pero hindi pa nila nakikita ang tungkol sa mga nabanggit na media men. Malawak daw kasi ang sakop ng hard drive at kasalukuyan pa itong sinisinsi ng NBI. Maring itinanggi ni GMA Network Consultant for Radio at 24 oras sa anchor Mike Enriquez ang naulat sa Inquirer na nakatanggap umano siya ng cash gift mula sa mga peking NGO ni Napoles. Git Enriquez, hindi niya kakilala si Napoles o sino mang kaanak ito at wala siyang tinatanggap na anumang halaga mula rito. Masa po kayo na hindi po kami matitinag dito sa mga pangyayari ito. Lalo lang namin paiigtingin ang pagbibigay sa inyo ng serbisyong totoo na mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sa isa namang pahayag, sinabi ng GMA Network na itinanggi na raw ni Gidong Enriquez na tumanggap siya ng anumang regalo mula sa kumpanya ni Napoles o sa sinumang konektado rito. Maging ang sinasabing nagdala umano ng pera, itinanggi na rin ito sa kanyang affidavit. Wala raw nagko-corroborate sa alegasyon laban kay Enriquez, kaya wala raw dahilan para seryosohin ito ng GMA. Sa gitna ng walang basihang paratang, suportado ng GMA si Enriquez na simulat sa pool ay nanindigan sa mataas na level ng professionalism. Ang isa pang nabanggit na mamamahayag na si Corina Sanchez, itinanggi na nakatanggap siya ng cash gift mula kay Napoles. Iginit ng ABS-CBN sa isang pahayag na naniniwala itong walang basihan ng mga aligasyon laban kay Sanchez na base lang daw sa iisang source. Itinanggi rin ni TV5 News head na si Lucy Cruz Valdez ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa ulat ng Inquirer. Gayun din ang radio announcer na si Ray Pacheco. June Veneracion, GMA News.